Good afternoon, everyone. Ako nga pala si Freddy Celis, one of the members here in the Shekinah Adventist Church. I'm one of the elders here as well. Ang question ko po, as a Seventh-day Adventist, ano ang stand natin sa child abortion? Kasi yan ang main topic sa ngayon. So we want to know what is our position dito sa child abortion na nangyayari. Meron pong statement yung church. Ito po ay meron tayong lumabas noong 2013. Hindi pro-abortion ang Seventh-day Adventist Church. Meron lang pong maling tinatawag na siguro na misinterpret. Kung tutusin, madali lang naman din maintindihan. Kasi as a church, dapat mag-base tayo sa fundamental beliefs. Yung nagsasabi na pro-abortion tayo, hindi fundamental beliefs yung pinagbasihan. Guidelines ng hospital. Hindi naman yun ang ating hindi naman yun ang ating saligan ng pananampalataya, yung guidelines ng hospital. Siyempre, ang nakakauntindihan po doon, yung mga doktor at kung papakit sila pumayag sa ganon. At ang sabi nga po doon sa ibalang detalye, ay meron tinatawag na therapeutic abortion. At doon sa therapeutic abortion ay maraming saklaw at isa po doon yung ectopic pregnancy, yung imposibleng mabuhay yung bata. So, dahil hindi mabubuhay bata, ang suggestion, i-abort. Kasi pag hindi, mamamatay yung nanay, manganganib. Pwedeng, alam naman natin, pag namatay, yung bata sa loob ng tiyan at hindi na malayan, abuti ng mahigit na 2 araw, malalaso na yung nanay. So, ang suggestion, i-abort kasi hindi rin naman mabubuhay yun eh. Nasa labas ng mattress. Yung guidelines ng hospital, nagbabago yun. Kaya nga, matagal na panahon na ito ay nagbabago, mga kapatid. Kaya, paiba-iba din. So, ibig sabihin, hindi nga yun fundamental beliefs ng Adventist. Kasi katulad ngayon, may nakausap akong doktor na yung ectopic pregnancy, yung pagbuntis sa labas ng mattress, pwede nang ipasok, high-tech na ngayon. So malamang magbago ang church na hindi na rin payagan yon. Kasi malinaw po mga kapatid na sa ating guidelines, kung inyong mapapansin po dito, ito yung ating statement on the biblical view on life and its application for abortion. Yan. So, official statement October 16, 2019. O ito, pinaka-latest, 2019. At kung babasahin nyo po ito, may buo po akong tinalakay nito eh. Tinalakay po ito ng buo na napakagaganda, as in, hindi talaga pinapayagan ng church. No? Natalakay ko na po ito. Kasi dito po sa number 1, kung mapapansin po ninyo, yan, ano pa lang yan introduction pa lang yan. So, yan ang number 1. Kung mapapansin po ninyo, wala po talagang bahid ng pagpapahintulot. God upholds the value and sacredness of human life. Human life is of the greatest value to God. Having created humanity in His image. Yan, may mga verses po yan. God has a personal interest in people. God loves them and communicates with them, and they in turn can love and communicate with Him. So, ayan. So, ipakita ko lang siya. Number 2, ganun din. So, ibig sabihin, hanggang number 6 po actually ito, ay wala po talagang pagpapahintulot. Minsan may maririnig po kayo, lalo na sa mga kalaban, ay chismis na lang yon. Kaya nga nag-post ako minsan, sabi ko, dapat may ma-interview mismo sa sinasabing hospital na talagang ginagawa nila yung abortion tulad ng sinasabi na pag-ayaw kasi naghahasa na rape, ang mga rape victims ay nagpa-abort at inabort talaga, ay kahit na may ganong pangyayari, hindi pa rin natin pwedeng bigyan ng konklusyon kasi yung mga tao sa ospital, mga matatalino naman yan. Iba lang ang isip nila sa isip natin. So napakahirap mag-judge na hindi naman abot ng ating isip yung nasa isip nila. At sigurado may reason yon, may dahilan. No, granting na meron, pero wala pa rin naman tayong napatunayan na meron. May sasabi sila, meron, pero hindi naman sinabi, asan? Sino yun? Wala rin maituro. So, sa makakapanood po nito ay, huwag ko kayong mag-alala. Wala hong record na dahil sa abortion ay marami ang umalis. Kung meron man umalis,
Hindi na natin alam ang ibang dahilan, mga kapatid. So, yun. Saka, yun nga, Brother Johnson, kung babasahin ko naman yung fundamental beliefs natin, ay wala naman pong paniniwala ang Seventh-day Adventist na okay lang pumatay ng sanggol. Wala pong ganun talaga. No? Ngayon, kung mayroon pong mga gumagawa nun, hindi po natin, hindi po natin hawak yung desisyon. Halimbawa, sinasabi nila may ospital na ganun. Well, magkakaproblema ba tayo just in case? At kung halimbawang may ganon, granting na mayroong isang ospital na nag-abort, yung bang dahilan para ako'y umalis ng Seventh-day Adventist Church? Parang hindi ko makuha yung logic, mga kapatid. No? Hindi po natin makuha yung logic. As long as na yung itinuturo ng ating church ay nakabatay sa banal na kasulatan, yun pong aking pinangahawakan na ang church na ito ay siyang church ng ating Panginoon. No, ngayon, kung mayroong mga, sabihin na natin, mayroong mga gumagawa ng hindi mabuti, may mga gumagawa ng hindi naaayon sa ating pananampalataya, well, sa kanila yun. Hindi po yan ang magiging dahilan para sabihin na natin na hindi na ito yung church. Kapatid. No? Sa panahon nga ng Israel, ganun din naman Mayroong mga sumamba na sa Diyos-Diyusan na mga Israelite Pero not necessarily mean na dahil sumamba na yung iba sa Diyos-Diyusan, hindi na bayan ng Diyos yung Israel. Yeah. Tama. Kasi nananatili naman na ang aral at turo ng Seventh-day Adventist ay nakasalig po sa banal na kasulatan. And when it comes to abortion, maliwanag po yung stand natin. Hindi po pumapayag ang church sa abortion. Of course, yung abortion na term, medyo medical term po kasi yan Pag sinabi mong abortion. So, kung ang abortion mo dahil ayaw mo lang dumami yung anak mo, talagang negative po yun. O kung ang abortion mo ay ayaw ko ng babaeng anak, lalaki ang gusto ko. Nung nagpa-ultrasound ay babae, papa-abort ko. Wala pong ganun, mga kapatid. No? Ngayon, doon sa mga kaso na nabasa ko, halimbawa, doon sa ating guidelines na rape. Of course, doon sa pinagdaanan ng tao na yon, sa kanyang, ibig sabihin, nadidiliman siya maaari dahil nga doon sa kanyang nangyari, sa kanya, na na-rape siya, tapos nagbunga yung hindi magandang ginawa sa kanya, hindi ba? Mahirap intindihin yun dahil wala tayo sa kanyang sitwasyon. Pero ang sabi doon sa ating guidelines, yun po ay kinakausap, pinapayuhan sang-ayon sa payo ng banal na kasulatan. Mga kapatid, so ibig sabihin, hindi yung tipong, na-rape ka, ay sige, punta ka dito sa hospital namin, i-abort namin yan. Ganun ba yun? No. Sa tingin ko po hindi ganun, mga kapatid. Kaya lang, kapag ipinalabas nila doon sa mga galit sa church, doon sa mga lumalaban sa church, ganun. Na parang pag may na-rape at gusto magpa-abort, punta ka doon sa Seventh-day Hospital, i-abort nila. Kaya tawag nila ganun ang dating, mga kapatid. Pinagkakapirahan daw. Yun hindi ganon, mga kapatid. Wala pong ganon. At kung sakali man na may ganon, sabi ko nga, ay bahala sila sa Panginoon. Mananagot po sila sa Panginoon. Sapagkat tayo naman ay pinagkalooban ng sariling intelektual sa ating pananampalataya, mga kapatid. Yun po yung aking masasabi. Yan. Kaya nga ang katotohanan hindi nakasalalay sa leader. Kahit na yung presidente natin may nagawang mali. Mali na ba yung church? Nung may naghari na masamang hari sa Israel, hindi nababayan ng Diyos ang Israel. So yung kamalian ng isa o ng ilang tao, hindi po saklaw ang buong iglesia. Kaya nga kahit na may makita po tayong pastor, layman, or sino man na nakakatisod, ay hindi po dahilan para umalis dahil ang katotohanan yung tinitingnan natin. Kaya nga ang paglilingkod natin, hindi dapat nakatingin sa isang tao, sa Panginoon. Yung truth, yung katotohanan sa kabuuan na taglay ng Seventh Adventist, doon po tayo titingin. Hindi po doon sa pagkakamali ng mga leader. Kasi pwedeng gamitin ng kaaway talaga ang individual. Pero may sinasabi po na ang Panginoon, at kahit na si Mrs. White, na ang iglesia ito hindi pababayaan ng Panginoon. Okay? Sige, next.